Namangha si Fang Ping noong makarating na ito sa loob ng Magic University Hotel. Nakakita siya doon ng isang pribadong gym kung saan ay maaari siyang mag-ehersisyo at magsanay. May maganda ring kusina ang kwarto na pansamantala niyang titirhan. Kumpleto rin ito ng mga appliances at magagandang kagamitan. Maging ang kama na kanyang tutulugan ay napakalaki at napakalambot din. Tinanong ng ating bida si Manager Lee kung talaga nga bang libre lang ang pagtuloy niya doon. Pinaliwanag ni Lee Chengs na itinayo raw talaga ang Magic University Hotel para maasikaso ang mga Magic University student at ang mga magulang ng mga ito. Bukod nga raw sa libreng pagpapatira ay sagot na rin daw ng hotel ang lahat ng pagkain doon. Sinabi ni Fang Ping na napakaganda nga raw ng kwartong ito, naroon na nga raw ang lahat ng kakailanganin ng isang tao. Nagpaliwanag ulit si Lee Chengs na dahil nga raw nakumpleto na ng ating bida ang second bone forging nito, mas maganda nga raw ang kwarto na titirhan nito kaysa sa iba. Hindi na rin nagtagal at nagpaalam na si Lee Chengs, sinabihan na lang niya si Fang Ping nang tawagan na lang daw siya nito kapag may kailangan nito. Pinasalamatan ng ating bida si Manager Lee sa pag-asikaso at paghahatid nito sa kanya. Pinagmasdan ni Fang Ping ang paglabas ni Lee Chengs sa loob ng kanyang kwarto. Nakaramdam siya ng tuwa dahil mukhang bahagi ng araw siya ngayon ng privileged class. Ilang araw na rin ang lumipas simula nang dumating si Fang Ping sa Magic City. Ngayon ay kasalukuyan itong kumakain sa loob ng Magic University Hotel Restaurant. Naisip ng ating bida na ang gastos nga raw sa kanyang tirahan at pagkain nitong mga nagdaang araw ay mukhang aabutin na ng libo-libo. Mabuti na nga lang daw at mayroon siyang special privileges kaya wala siyang nagagastos na pera. Pero malaki-laki na rin daw ang nagagamit niyang wealth value para sa pangatlong pag-rareforge ng kanyang mga buto. Sa ngayon ay mayroon na lang siyang 2,800,000 wealth value sa kanyang system. Naisip ni Fang Ping na kakailanganin ng araw niya ng mas maraming wealth value dahil mabilis nang nauubos ang kanyang enerhiya habang nagsasagawa siya ng bone reforging at pagsasanay. Maswerte nga lang daw siya dahil nakaipon siya ng wealth value sa pagkakahuli niya kay Huang Bin at sa pera na ibinigay sa kanya ni Chief Jin. Isa nga lang daw ang naiisip niyang paraan para mapalago niya ang kanyang pera at magkaroon siya ng malaking halaga ng wealth value, at yun nga raw ay ang magsimula siya ng isang kumpanya. Naisip ng ating bida na marahil nga raw ay magkaiba ang istruktura ng mundong ito sa mundo kung saan siya dating namuhay, pero halos magkaparehas lang daw ang mga ito sa nangyayaring pag-unlad. Malamang nga raw na maraming bagay ang sisikat ng dahil sa pag-usbong ng internet. Ang online shopping at mobile payment ay magiging parte na raw ng pang-araw-araw na buhay ng isang tao. Kaso nga lang daw ay nangangailangan ang mga ito ng malaking halaga ng puhunan kaya napakahirap ng mga itong simulan. Maraming araw ang yumaman noon nang dahil sa sinamantala ng mga ito ang pagsikat ng internet. Naisip ni Fang Ping na mayroon na nga lang daw siyang 1.6 million yuan at hindi nga raw ito sasapat para makapagbukas siya ng isang online shopping company. Hanggang sa naisip niya na ano nga raw kaya kung magtayo na lang siya ng isang express company. Kakaunti nga lang daw ang technical aspects na kailangan nito at hindi rin daw ito mahirap simulan. Sa katagalan nga raw ay palaki rin ng palaki ang maaari niya ditong tubuin. Kung mag-uumpisa nga raw siya ng isang kumpanya na malapit sa Magic University ay kailangan na humanap siya ng isang tauhan na pamilyar sa mga kalakaran doon. Kaso nga lang daw ay kakaunti pa lang ang nakakasalamuhan niya simula nang dumating siya sa Magic City. Naantala ang pagkain ng ating bida noong marinig nito ang pagsigaw ng isang lalaki. Nagrereklamo ito nang dahil sa natanggap nilang pagkain. Nagpaliwanag ang babaeng serbidora na malinis naman daw ang pagkain na dinala niya sa mga ito. Nagalit ang lalaki at tinanong ang babaeng serbidora kung pinapalabas ba raw nito na nagyayabang lang siya. Sumagot ang babae na hindi raw yun ang ibig niyang sabihin, dadalhan na niya lang daw ang mga ito ng bagong pagkain. Sinabi ng matabang lalaki na ano pa raw ang saysay ng pagpapalit nito, gusto niya nga raw makausap ang general manager ng restaurant. Humingi ng pasensya ang serbidora dahil wala raw doon ang kanilang general manager. Pero iginiit pa rin ng matabang lalaki na gusto niya nga raw itong makausap. Tumayo si Fang Ping at naisip na mukhang panggugulo nga lang daw ang hanap ng lalaking ito. Dapat niya nga raw itong maturuan ng leksyon dahil nakakainis nga raw ang mga ganoong klase ng tao. Hindi na naituloy ng ating bida ang kanyang binabalak noong may makialam na sa nangyayaring kaguluhan.
Lumapit si Li Chengs at ipinakilala na siya raw ang manager ng Magic University Hotel's Housekeeping Department. Nakahinga-hinga ng maluwag ang babaeng serbidora noong makita nito si Manager Lee. Tinanong ni Li Chengs ang nagrereklamong lalaki kung ano raw ang problema. Nagalit ang lalaki at sinabi na ang gusto niya raw makausap ay ang general manager ng restaurant, hindi niya raw kailangan ng manager ng housekeeping department. Ayaw makipag-usap ng matabang lalaki kaya ang babaeng serbidora na lang ang nagpaliwanag ng sitwasyon. Napansin ni Li Chengs ang hibla ng buhok na inirereklamo ng matabang lalaki. Sa pagkakaalam nga raw niya ay may patakaran ang kanilang guest house na lahat ng mga crew members ay hindi dapat lalampas sa leeg ang haba ng kanilang mga buhok. Nagparinig si Li Chengs na sino nga raw kaya sa mga tauhan doon ang lumabag sa kanilang patakaran. Sinabi ng matabang lalaki na mukhang mababa nga raw ang lebel ng kalinisan sa restaurant, maghahain nga raw siya ng reklamo laban sa mga ito. Sumagot si Li Chengs at sinabihan ang lalaki na ituloy nga raw nito ang pagrereklamo. Humingi rin siya ng pasensya kung nakapagdulot raw sila ng hindi kaaya-ayang karanasan sa mga ito. Sinabi rin ni Li Chengs na dahil nga raw gusto rin nilang protektahan ang bawat karapatan at interes ng lahat ng kanilang mga customer. Ipapadala niya nga raw ang hawak niyang hibla ng buhok sa Magic University Clinical Laboratory Department para malaman nila kung kanino talaga ito. Sigurado nga raw siya na malalaman nila ang buong katotohanan kapag lumabas na ang resulta. Agad na hinila ng babae ang kasama niyang matabang lalaki para lumabas ng restaurant, sinabihan niya rin si Li Chengs na hindi na raw nito kailangang patingnan ang nakuha nitong buhok dahil hindi na raw sila magrereklamo. Lumapit si Fang Ping at pinuri si Manager Lee nang napakagaling nga raw ng ginawa nito. Nagpasalamat ang babaeng serbidora at sinabi na ipagpapatuloy na raw niya ang kanyang trabaho. Humingi ng pasensya si Li Chengs dahil nasaksihan daw ng ating bida ang ganoong pangyayari. Sinabi naman ni Fang Ping na hindi raw nito kailangang humingi ng tawad dahil wala naman daw itong kasalanan. Binanggit din ng ating bida na napansin nga raw niya na hindi isang martial artist si Li Chengs pero isa na itong manager sa loob ng Magic University Hotel. Tinanong niya kung ilang taon na ba raw itong nagtatrabaho doon. Sumagot naman si Li Chengs na hindi pa naman daw siya ganoong katagal doon, sa pagkakaalam nga raw niya ay nasa 8 taon pa lang ito. Sinabi ni Fang Ping na marahil nga raw ay mas mataas dito ang nakukuhang posisyon ng mga fresh graduates ng Magic University. Tinanong ng ating bida si Manager Lee kung hindi ba raw sumasagi sa isip nito na maging isang martial artist. Sumagot si Li Chengs na matagal na niya nga raw itong pinaplano kaya nagtatabi siya ng pera para makapagparehistro siya sa isang martial arts training class. Kapag naging isa nga raw siyang martial artist ay mahigit sa 3 o 4 ang matatanggap niyang benepisyo kumpara sa ngayon. Sinabi ni Fang Ping na marahil ay aabutin pa ng mahigit sa 5 taon bago mangyari ang binabalak ni Manager Lee. Sumagot si Li Chengs na kahit papaano ay hindi na rin daw ito masama. Nagulat si Li Chengs sa mga sunod na sinambit ng ating bida. Sinabi ni Fang Ping na tutulungan niya raw si Manager Lee na maging isang martial artist sa loob lang ng 3 taon nang wala itong binabayaran na kahit na anong halaga. Doon na nag-alok ang ating bida kung gusto ba raw ni Li Chengs ng bagong trabaho. Kung interesado nga raw ito ay maaari na nila itong pag-usapan. Pinakinggan ni Manager Lee ang ginawang pagpapaliwanag ni Fang Ping. Sinabi ni Li Chengs na mukhang maganda nga raw ang plano ng ating bida na pagtatayo ng isang express company, pero wala nga raw silang kasiguraduhan kung magiging matagumpay ito sa hinaharap. Sinabi rin ni Li Chengs na bukod daw sa bibilhin ni Fang Ping ang 3 taon ng buhay niya, ay magkakaroon na rin daw ito ng impluwensya sa kanyang cultivation sa mga paparating na taon. Pero paano nga raw kung hindi siya maging isang martial artist sa loob ng 3 taon at hindi niya maabot ang inaasahan nito? Nag-aalinlangan nga raw siya na pasukin ang ganoong kabigat na responsibilidad. Sinabihan ni Fang Ping si Manager Lee nang hindi na raw nito kailangang magpakumbaba sa kanyang harapan. Hindi nga lang daw ang kakayahan nito ang nagustuhan niya dito. Napili niya nga raw si Li Chengs nang dahil sa koneksyon na nakalap nito sa 8 taon na pananatili nito sa loob ng Magic University. Ipinagyabang ng ating bida na na-reforge na nga raw niya ng 2 beses ang kanyang mga buto at may potensyal daw siya na maging isang ganap na martial artist. Tiwala nga raw siya na magagawa niyang maging rank 3 martial artist bago siya tumungtong sa kanyang 2nd year at magiging isa siyang mid-rank martial artist sa loob lang ng 3 taon.
Kapag nangyari nga raw yun ay sasabihan niya ang kanilang universidad para gawing general manager si Lee Chengs ng hotel na ito. Nagulat si Manager Lee matapos marinig ang mga sinabi ni Fang Ping. Naisip niya na bukod daw sa nakapagdesenyo ito ng isang detalyadong negosyo ay nakakapagsalita rin ito ng mas mature kaysa sa kasalukuyan nitong edad. Matagal na nga raw siyang naghihintay ng pagkakataon na magkaroon siya ng tsansa na mabago ang kanyang pamumuhay. Sinabi ng ating bida na kailangan niya raw ngayon ang tulong ni Lee Chengs. Kapag pumayag nga raw ito ay mas madali na niyang maisasakatuparan ang lahat ng kanyang mga plano. Siguro naman daw ay hindi na rin masama kung makakuha ito ng isang pabor mula sa isang future mid-rank martial artist. Pumayag na si Lee Chengs at sinabi na masaya nga raw siya na makatulong at makatrabaho ang ating bida. Sa loob ng isang buwan ay halos nasa loob lang ng kwarto si Fang Ping. Hindi na siya masyadong lumabas dahil nakapokus siya sa kanyang cultivation. Sa mga oras na ito ay kasalukuyan niya pa ring isinasagawa ang methods of honing and forging. Tinitiis niya ang hirap at sakit ng katawan para wala siyang masayang na oras. Hanggang sa napatibay na nga ulit niya ang lahat ng kanyang mga buto. Nakahinga na siya ng maluwag noong makumpleto na niya ang pangatlong beses ng bone forging. Nadagdagan ng 6 cal ang taas ng kanyang vitality at nadagdagan naman ng 10 Hz ang taas ng kanyang mental strength. Naisip ni Fang Ping na hindi na nga rin daw masama ang epekto ng 3 set ng bone forging, kaso nga lang daw ay malaki-laki na rin ang nagagamit niya sa kanyang naipong wealth value sa loob lang ng isang buwan. Mabuti na nga lang daw at ipinamahala na niya kay Lee Chengs ang kanyang kumpanya kaya nagkaroon siya ng mahabang oras para sa kanyang pagsasanay. Ang benepisyo nga raw ng third bone forging ay higit na mas bibilis ang mga susunod niyang bone forging kumpara sa ibang mga martial artist. At ang pinakaimportante raw dito ay nakagawa siya ngayon ng isang bagay na maging si Wang Jinyang ay hindi pa nagagawa. Ang kailangan na nga lang daw niyang gawin ngayon ay ang hintayin ang pagsisimula ng kanilang klase. Isa-isa nang dumarating ang mga freshmen ng Magic City Martial Arts University. Matapos makapagparehisto ay nagtungo na sila sa kani-kanilang mga dormitoryo. Ang mga dormitoryo ng mga freshmen sa Magic University ay magkakahiwalay sa 4 na distrito, depende kung ano ang nakuhang resulta ng mga papasok na estudyante. Namangha ang ibang mga freshmen noong makita nila na papunta ang ating bida sa loob ng District 1. Naiinggit sila dito dahil ang District 1 ang may pinakamagandang living condition sa lahat ng mga dormitoryo. Nagtungo na si Fang Ping sa loob ng kanyang nakatalagang kwarto. Nagulat siya noong mapagmasdan na niya ang loob ng kwarto na kanyang titirhan. Imbis nga raw na tawagin ito bilang isang student dormitory ay mas nababagay na tawagin ito na isang high-class luxury home. Naisip ng ating bida na isang buwan nga raw siyang nakatanggap ng special privileges sa loob ng Magic University Hotel. Ngayon nga raw na nakita na rin niya ang loob ng kanyang kwarto, hindi na niya nga raw mapigilang mamangha sa financial strength na mayroon ang Magic City Martial Arts University. Nagulat si Fang Ping noong may bigla na lang kumatok sa pinto ng kanyang kwarto. Binuksan niya agad ang pinto para makita niya kung sino ito. Bumati ang kumatok na lalaki at ipinakilala na siya raw si Fu Changding. Gusto nga raw niyang makilala ang ating bida dahil magkatapat lang ang kanilang mga kwarto. Naobserbahan ng ating bida na gwapo ang kaharap niyang lalaki at isa na rin daw itong rank 1 martial artist. Bumati rin ang ating bida at ipinakilala na siya raw si Fang Ping. Napansin ni Fu Changding ang punto ng pagsasalita ng ating bida. Agad niya itong tinanong kung nagmula ba raw ito sa Nanjing City. Sumagot ng oo si Fang Ping kaya agad ulit siyang tinanong ni Fu Changding kung kilala niya ba raw si Wang Jinyang. Hindi naman ito itinanggi ng ating bida at ipinaliwanag na senior nga raw ito sa kanyang pinanggalingang paaralan. Tinanong na niya rin si Fu Changding kung kilala rin daw ba nito si Wang Jinyang. Sumagot si Fu Changding na si Wang Jinyang nga raw ang role model ng bagong henerasyon ng mga martial artist. Narinig nga raw niya na noong nakaraang taon ay mag-isa nitong tinalo ang lahat ng rank 1 student ng Magic University. Nagulat si Fang Ping sa mga bagong impormasyon na nalaman niya tungkol kay Wang Jinyang. Idinagdag pa ni Fu Changding na ilang araw pa nga lang daw ang nakakalipas, nabalitaan rin daw niya na gumawa ito ng isang malaking komosyon sa loob ng capital city. Unang araw pa nga lang daw nito doon ay humamon agad ito ng 8th martial artist training classes.
Hindi nga raw ito natakot kahit pa pinamamahalaan ng mga mid-rank martial artists ang mga training classes na ito. Pinaalalahanan ni Fu Changding ang ating bida nang huwag daw nitong kakalimutan na kailangan nilang magtipon sa harap ng entrance ng Practical Combat Training Building mamayang hapon. Kahit nakaalis na si Fu Changding ay hindi pa rin maalis ni Fang Ping ang nararamdaman niyang pagkagalak. Doon na niya napagtanto na talagang napakalakas nga raw ni Wang Jingyang, hindi nga raw siya maaaring mapag-iwanan nito. Pagkapasok ni Fu Changding sa loob ng kanyang kwarto ay naalala nito ang naging obserbasyon niya sa ating bida. Bigla na nga lang daw itong naglabas ng malakas na vitality noong marinig nito ang mga kwento tungkol kay Wang Jingyang. Napapaisip siya kung tapos na ba raw kaya ito sa second bone forging o maaaring higit na mas malakas pa ito kumpara sa kanyang hinala. Pagkaraan ng ilang oras ay nagtipon-tipon na ang lahat ng mga freshman sa tapat ng Practical Combat Training Building. Nagsalita ang isang lalaki at pinakiusapan ng lahat ng mga estudyante na kailangan daw ng mga itong tumahimik. Hindi naman ito inintindi ng karamihan sa mga estudyante dahil busy sila sa pakikipag-usap at pagpapakilala sa isa't isa. Natataranta na ang lalaki kung paano niya ba raw ang mga ito mapapatahimik. Hanggang sa hindi na nga nakapagtimpi ang isang lalaki nang dahil sa pagiging pasaway ng mga bago nilang estudyante. Pinakawalan nito ang malakas niyang vitality at sinabihan ang lahat ng kailangan raw ng mga itong tumayo ng tuwid. Napahinto ang pag-uusap ng mga estudyante pero karamihan sa mga ito ay napapayuko o napapaluhod sa kanilang kinatatayuan. Nangyayari ito nang dahil sa napakalakas na oppressive force na inilalabas ng nasa unahang lalaki. Naisip ni Fang Ping na mukhang mataas at napakalakas nga raw ng vitality ng lalaking ito. Nagpakilala ang lalaki na siya raw si Huang Jing, ang dean ng School of Weaponry. Sinabi niya na siya raw ang mamamahala sa Freshman School Allocation Assessment. Napaisip ang ating bida kung para saan naman daw kaya ito. Pinaliwanag ni Huang Jing na ang gusali raw na nasa harapan ng mga ito ay ang pangyayarihan ng magaganap na School Allocation Assessment. Ang first floor nga raw nito ay ang nagre-representa sa School of Social Science. Dito raw matututunan ang politika at ang mga kultural na pag-aaral. Ang second floor naman daw ay ang nagre-representa sa School of Production, dito nga raw isinasagawa ang mga pagsasaliksik na may kaugnayan sa mga pills, weaponry at mga martial arts skills. Ang third floor naman daw ay ang nagre-representa sa School of Tactics and Strategy, sa mga ito nga raw nakatalaga ang paggawa ng mga bagong military tactics. Ang fourth floor naman daw ay ang nagre-representa sa School of Weaponry. Ang pinaka-focus nga raw nito ay ang mga praktikal na labanan. Sinabihan ni Wang Jing ang lahat ng mga estudyante na maaari na raw ang mga itong pumasok sa loob ng gusali pagkaraan ng 5 minuto. Piliin nga raw ng mga ito ang palapag ng klase na gusto ng mga itong pasukan. Isasara nga raw nila ang bawat palapag pagkaraan ng 1 oras. Kung saang palapag nga raw ang mga ito aabutan ay iyon na rin ang itatalaga sa kanilang klase. Sinabi ng isang lalaki na bakit nga raw may ganito pang pakulo ang universidad na ito, bakit nga raw hindi na lang sila ilagay sa napili nilang klase noong nagparehistro sila doon. Nagsalita muli si Huang Jing at sinabi na hindi raw maaaring lumampas sa 400 ang tao sa loob ng bawat palapag. Kapag natapos na nga raw ang oras at lumampas ang mga ito ng 400, ang lahat nga raw ng mga estudyante na nasa loob ng partikular na palapag ay makakatanggap ng bawas na 30 academic points. Pinaliwanag ni Huang Jing na ang paunang academic points daw ng bawat Magic University freshman ay 50 points, at ang isa raw puntos ay katumbas ng 30,000 yuan. Ang 3 academic points nga raw ay maaari na ng mga itong ipagpapalit ng isang ordinaryong vitality pill. Umalma ang mga estudyante sa laki ng maaari sa kanilang mabawas kapag lumampas sa 400 ang mapipili nilang palapag. Ang 30 academic points nga raw ay maaari na nilang ipagpapalit ng 10 ordinary vitality pills. Bakit nga raw napakalaki na agad nang maaaring mawala sa kanila kahit na unang araw pa lang ng klase? Sinabi ni Huang Jing na wag daw ang mga itong mag-alala kung sakali mang mabawasan ang matatanggap ng mga itong puntos, magbibigay pa rin naman daw ang kanilang Magic University ng mga misyon para makaipon ang mga ito ng academic points. Pero kailangan nga lang daw na maging isa muna ang mga itong martial artist bago ang mga ito makakuha ng misyon. Naisip ni Fang Ping na tama nga raw ang hinala niya, mukhang hindi nga raw talaga madali ang ibibigay na assessment ng Magic University. Napalingon ang ating bida noong may tumawag sa kanyang pangalan.
Tinanong siya ni Fu Changding kung gusto ba raw niyang makipagtulungan. Pinaliwanag ni Fu Changding na ang School of Weaponry raw ay ang may pinakamaraming resources at may pinakamahuhusay na teacher sa loob ng Magic University. Pupusta nga raw siya na maraming estudyante ang magmamadali na makarating sa ika-4 na palapag. Sinabi ni Fu Changding na hindi nga raw sila mahihirapan ni Fang Ping na makaakyat sa 4th floor kapag nagtulungan sila. Tiyak nga raw siya na mapapabilang silang dalawa sa School of Weaponry. Kaso nga lang daw ay hindi pa rin ito nangangahulugan na magkakaroon na agad sila ng isang mahusay na teacher na gagabay sa kanila. Nagtanong ang ating bida kung ano raw ang ibig sabihin nito.